Magandang araw sa atin at ngayon ay buwan ng Agosto. Muli ang ating usapang lalaki ay patungkol naman sa art of flourishing, no? Um, Medyo kakaiba kasi parang wow, nag-flourish na agad ang mga parents, no? But it is also part of our mental health series for us to able to know kung paano ba tayo mag-flourish sa sa mga oras na sa gitna ng ating paghihirap sa buhay, kailangan pa rin nating lumaban at magpatuloy sa buhay, no? Um, ito nga pong series natin ay kakibat po nito ang ating misyon na ibahagi sa lahat ang anumang ating napag-aralan sa ating formation upang ang mga hindi pa nakasali sa ating grupo o nakapanood ng usapang lalaki, lalo na mga ama, ah, ang mga haligi ng tahanan, maging merong aktibong partisipasyon sa ating formation, ongoing formation. Ito po ay mahalaga para sa atin, pagpapalalim ng hindi lamang spiritual, bagkus ang ating mental health o kalusugang pangkaisipan. At, at ngayon, ang aking topic ay um, the art of flourishing for the Catholic parents. Allow me to share my screen para at least lubos natin maintindihan yung ating pag-uusapan ngayong araw na to. So, the art of flourishing for Catholic parents. Okay? Muli, simulan ang ating uh, pagtatalakay tungkol po dito sa usaping flourishing. Inimbitahan ko po tayong muna manalangin sa ating pintakasing si San Jose. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon Diyos at tingin ang tulong ni San Jose. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. All together. Glory Saint Joseph, spouse of the Immaculate Virgin, obtain for me a pure, humble, charitable mind, and perfect resignation to divine will. Be my guide, Father, and model through life, and my model through life, that I may never to die as you did in the arms of Jesus and Mary. Amen. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So muli, isa pong um, napagpalang hapon sa ating lahat. Hindi po maganda ang naging pasok ng buwan ngayon dahil sapagkat ngayon po ay tag-ulan, puso po ang sakit, kaya ingat lang po tayo. Ang inyong abang lingkod ay tinamaan din ng sakit. No? Pagpaunmahin niyo po. Minsan ako po ay inubo sapagkat hindi po biro ang panahon ngayon. At kayo po ay mag-iingat. No? Kung ano man po ang inyong, kung nasan man kayo, dalangin ko yung inyong kaligtasan. Nais ko pong ibahagi sa inyo yung nasasaad po sa banal na kasulatan. Okay, our spiritual dosage. Uh, in Psalm 92 verse 12, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Yan po iikot ang ating talakayan sa panahon ngayon, sa ating pag-uusap ngayon ko. Oh, ano nga po ba itong flourish? Okay? What is this flourish? Or flourishing, being flourishing. Sinasabi ng aming psychologist na, isang positive psychologist na si Dr. Martin Seligman, he said that to flourish is to find fulfillment in our lives. Fulfillment na. Accomplishing meaningful and worthwhile tasks and connecting with others at a deeper level, in essence, living the good life. Para sinasabi na lang dito yung abundance of life. Okay?
abundance of life, kasaganahan ng buhay. At para isa sa mga sasabihin nating symbolic ng flourishment ay yung yung makakita tayo, pakatagpo tayo ng sabihin natin fulfillment. Ito na. This is it. This is it. Di ba? So, kapag sinabi natin this is it, okay? Ibig sabihin, wala ka ng iba pang hinihiling sa buhay. So, nagkakaroon ka na ng deeper, malalim na ang unawa, na koneksyon sa taong iyong minamahal, nakakasalamuha, um, binibigyan ng halaga. Okay? Now, flourishing, sabi nga dito, moves beyond confines of simple happiness or well-being. It compasses a wide range of positive psychological constructs and offers a more holistic perspective on what it means to feel well and happy. So, yung sabihin lang ito, kapag flourish ka, you can feel happy. Okay? There is something that being a result of paying careful attention to building up, maintaining yung 5 aspect na mamaya tatalakayin natin. Yung fulfillment ba na masayang-masaya ka? Okay? Masayang-masaya ka. Kontento ka sa buhay. Now, ano po yung yung 5 aspect na tinatawag ni Martin Seligman? Ito po yung positive emotions. Yung nakakaramdam ka ng joy o nakaka-experience ka ng joy, happiness, hope, love, gratitude, etc. Yung hindi to negative emotions. Yung mahal mo tao, grateful ka, punong-puno ka ng pag-asa. That's positive emotion. Engagement is yung paggamit mo ng lakas mo para harapin ang mga challenges sa buhay mo or in the moment. Ayun po, medyo hindi po magandang kiramdam ko. Pinipilit ko sapagkat alam ko hindi dapat maging dahilan ang sakit para hindi ko gawin ang aking mission sa buhay. Okay? The next one is the relationship. Connect with others. Love and be loved. Kamusta ang pakipag-ugnayan mo sa anak mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa katrabaho mo, sa kasama mo sa opisina, kasama mo sa simbahan, sa pamayanan? May kaaway ka ba? Meaning, find your purpose. Ano ba yung dahilan mo? Bakit ka ba bumabangon araw-araw? At accomplishment, yung nagawa mo, narating mo, nag-strive ka ng greatness. Ika nga. Ito yung 5 aspeto para makita natin yung sabihin na nating flourishing. Okay? Now, again, flourishing is the product of the pursuit and engagement of an authentic life that brings inner joy and happiness through meeting goals, being connected with life passions, and releasing in accomplishment through the peaks and valleys of life. Sa gitna ng hirap ng buhay, hindi mo ito nakikita hadlang para magpatuloy. But of course, hinaharap mo pa rin para lang magpatuloy sa iyong mga naisip sa buhay. Meron pong 6 na domains. Okay, ang flourishing. Maaaring you can be flourished sa happiness and life satisfaction, sa iyong financial and material stability, sa iyong close social relationship sa mga mahal mo sa buhay, character and virtue, meaning and purpose, mental health and physical health. Isahin po natin yung 6 na domain na yun. First, happiness and satisfaction. Gusto kong tanungin sa inyo, mamaya ho, sa ating pagninilay, siguro pagkatapos ng ating programa, pagnilayan natin, how satisfied are you with your life as a whole these days?
isipin po natin yung sagot na yan. Maaring uh, sa pagbabahaginan, pwede niyo pong i-type yung sagot niyo. Or maaaring isulat niyo ang sagot niyo sa isang pirasong papel at pag-discuss niyo to sa mga grupo ninyo. No? So ulitin ko po yung tanong. In order for us to find happiness and life satisfaction, nais ko pong tanungin sa inyo, how satisfied are you with your life as a whole? As a whole these days? When it comes to mental and physical health, in general, how would you rate your mental and physical health? Okay po. So, maaari niyo pong sagutin ito. Kayo, na manonood ngayon, in general, how would you rate? Siguro 10 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. How would you rate your mental and physical health? Maaaring ako, kung tatanungin niyo ako, ang mental health ko 9, physical health ko siguro 7 or 6 kasi may hika ako. So, hindi naman itong ganun kalala, pero at least, hindi ganun kababa. Okay? Next. To what extent do you feel the things you do in your life are worthwhile? To what extent do you feel the things you do in your life are worthwhile? For us to see a meaning and purpose in life. Well, if I'm going to siguro para sa akin, wala na ako ibang inaasahan pa eh. Hinihiling pa sa Diyos, kundi patuloy pa rin niya akong biyayaan kung ano meron ako. Kasi hindi man ako naging pare, although pumasok ako sa seminaryo bilang isang Franciscan order, secular Franciscan brother, uh, isang psychologist, para sa akin, nakita ko na yung purpose ko kung bakit hindi ako pinagpari ng Panginoon Diyos. Marahil ang tawag ng Panginoon Diyos ay sa ganitong ministry. Masakit sa primero, para sa akin, may kaunting inggit sa mga kaibigan ko nagpare, pero para sa akin, ito pala yung nais ng Panginoon Diyos sa akin. Okay po? Kayo, ano po yung inyong masasabi po rito? Character and virtue. Okay? Ito kayo po ba ay ganito? I always act to promote good in all circumstances, even in difficult and challenging situations. Sa gitna ng hirap, buhay ngayon, sa gitna ng daming problema ng bansa, ng ating buhay na pinaharapan ngayon, patuloy pa rin ba tayong lumalaban ng hamon ng buhay? Yun po yung napakaganda o isipin natin bigyang halaga sa mga panahon ngayon sapagkat ito yung magbibigay sa atin ng criteria upang magpatuloy pa at lumangon pa sa pang-araw-araw natin buhay at harapin mga hamon na ito. Close social relationship. Kayo po rin ba ay I'm content with my friendship and relationship? Well, I'm a single blessed. Wala po akong asawa. I'm very content, happy with my friendships, with my friends, rather, and with the relationship of my brothers, fraternities in the Franciscan community. Kumbaga, my brothers in the Franciscan community reciprocate the love. No? Andyan lang sila. Andyan lang, andyan lang ang kapatiran sa na sumusunod sa yapak ni San Francisco, namumuhay ng ebanghelyo ng Diyos, na kung saan pinaparamdam ng bawat isa sa amin ay magkakapatid. Wala po ako. So, how often do you worry about being able to meet normal monthly living expenses? Well, hindi man po natin masasabing lahat tayo financially and materially stable. Pero sana sapat ka
Nung nakakain tayo ng 3 beses sa isang araw, yung 2 beses na merienda, biyaya na rin sa Panginoon Diyos kahit papaano, nabibili natin yung pangangailangan natin, nababayaran natin ang mga tubig, ilaw, ang nakakabili tayo ng ah, naibibigay natin ang pangangailangan ng ating mga anak. Para sa akin, enough na yun. Kaysa yung iniisip mo na dapat kasing yaman mo ang pinakamayaman tao dito sa mundo para sabihin mo ikaw ay financially stable. Pagiging financially stable naman po kahit pa paano po, ako, ang basehan ko, financially stable, walang utang. Pangalawa po, nakakain ng 3 beses isang araw. Sa totoo lang po, 5 beses ako nakakain sa isang araw. Hindi, higit sapat na po yun, no? Sobra-sobra po yun. Grabe ang biyaya ng Diyos. Nabibili ko po ang gusto ko kahit pa paano. Mga pangangailangan ko. Mababayaran ko yung upa, tubig at ilaw. Higit sa lahat, ah, napapasaya ko ang mahal ko sa buhay dahil hindi ko kailangan mamblema, no? Kaya nga ang dalangin ko lagi, bless me Lord so that I can give more. Sana yung perang meron ako ngayon, mas gusto ko ibili ko ng pagkain, ng pangangailangan sa pagkain ng aking mga magulang kaysa gamot. Kaya nga po minsan kapag humingi ang nanay at tatay ko ng pasalubong sa gabi, hindi ako nag-atubiling-biling sila. Kasi para sa akin, mas gusto ko na yon kaysa gamot ang bilin. Diba? Kaya, kaya mapalad. Mabiyaya ang puno ng biyaya ang Panginoon. Ako ng Panginoon Diyos. Kumbaga, yung financial stability, hindi na natin kinakailangan kasi yaman ko ang pinakamayaman sa tao, sa mundo. Yung sapat na. May sapat na biyayang pinagkakaloban ng Diyos sa atin. Sapat na. Okay? Uh, Meron tayo tinatawag na art of flourishing. In other words, paano po natin ito magagamit para mag-flourish tayo? Okay? Um, ang inyong abang lingkod ay kilala sa spell out. So, ini-spell out natin ang art of flourishing. First, focus on your dreams. Ano ba yung mga pangarap natin sa ating sarili, ating pamilya? Doon lang. Huwag ka muna mangarap ng para sa ibang tao. Kung focus mo ang business mo para mabuhay ang pamilya mo, focus on your business. Kung focus mo ang career mo para makatulong ka sa pamilya mo, focus ka doon sa career mo. Kung focus ka sa pamilya mo kaysa doon sa kaibigan mo, sa pamilya mo, focus ka. Kasi pangarap mo, maging maayos ang lahat. Okay? Yun muna. Huwag ka muna manghangad ng wala. Okay? Mabuti pa kung ano meron ka ngayon. Focus ka muna. Ano ba pangarap mo? Ako, so, to be honest, ang pangarap ko po, kanilang institute, mag-flourish. Maging daluyan ng biyaya ng Panginoon Diyos ng pagpapagaling sa mental health, no? Ng mga taong may mental health issues at mga batang mayroong special needs. Kaya nga po ang focus ko sa awa ng Diyos, sa tulong ng mga panalangin ninyo, na isa sa katuparan ko ang mga pangarap ko sa kanilang institute. Kaya nga ang tanging dalangin ko po, bless me Lord, so that I can give more, so that I can be a blessing to others. Yun lang naman po ang aking dreams. God continue to bless me so that I can be a blessing to others. At yun ang aking focus. Okay? Next. Learn to be grateful through your experiences. Lagi po sinasabi yung gratefulness, magpasalamat. So ano man yung nararanasan natin ngayong hirap, ako pinapasalamatan ko, naranasan ko yun. Halimbawa, minsan nalugi na ako, nararanasan ko ang pagkalugi. Pinasasalamatan ko rin yun kasi sapagkat natututo ako i-manage yung finances.
Minsan, hindi ko naintindihan yung bagay na nangyayari sa buhay ko. Pinasasalamatan ko rin yan. Minsan, ito na lang po, no? Naiinis ka sa traffic. Minsan, na yan, madalas. Naiinis ako sa traffic. Alam po ba ninyo, minsan, dahil sa traffic, napag-aadya ako, Panginoon Diyos. Punta na lang po minsan, um, traffic, ano ba to? Traffic, grabe. Dapat makaalis na ako. Yung traffic, yung pala, okay? Yung pala paglabas ko, okay? Doon sa lugar na yon, may aksidente magaganap, naganap. So kung maaga pala ako umalis, baka isa ako doon sa na-aksidente. So, yung pa lang po, isang bagay na po na pinag-aadya ako ng Panginoon Diyos. Inililigtas ako sa kapama. At nais kong pasalamatan yun. Yun na rin po yung bagay na magiging flourish sa akin. No? Next, open yourself to all opportunity. Para sa akin, minsan lang po ang opportunity, that is a blessing. Kung may opportunity akong magbigay sa inyo ng pagbabahagi po sa inyo, ay salamat sa Diyos. For me, it's a blessing. Malaking bagay para sa akin yun. Kaya nga ho, pag sinabi sa akin, oh kapatid, meron tayong mission dito. Sige, hindi ko muna tinatanong, kikitain ba ako dyan? Hindi, ayoko. Ang tinatanong ko, kailan, anong oras, sana okay ako. And then, kung sa tingin ko naman, makakabuti to sa Panginoon Diyos, may dadakila ako pangalan ng Panginoon Diyos at makakatulong ako sa mga tao, I always say yes. Say yes. Kasi yun naman po yung napaka-alaga, yung pagiging bukas. Okay? Now, next. Understand that you are not always in control. God is always in control. He controls everything. Alam ng Diyos kung anong ang makakabuti sa iyo. So we have to understand that we are not always in control. Kung meron kang gusto, hindi natupad, so be it. So be it. It is His will, not your will. Parang, kung hindi ka, ako personally, kung ang Karandang Institute ay hindi pa oras para mag-flourish, I will still wait. I will still understand what God's wanted for Karandang Institute. Hindi ako magmamadali. Ilalagay ko lagi sa kamay ng Panginoon Diyos ang kapalaran na nakatadhana sa Karandang Institute upang maging daluyan ako ng pagpapagaling sa mga taong may sakit sa pagkaisipan. Ito yung pagpunawa ko. Kaya nga po, patuloy tayong matuto na unawain, intindihin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Letter R, reject the rejections. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Ikaw pa rin ang masusunod. Kung may mga taong hindi naniniwala sa'yo, sige lang. Kung may mga taong sinisiraan ka, sige lang. Ipasa Diyos mo. Wala namang mawawala sa'yo. Sa kanila meron. Kaya nga ang inggit, ang taong inggit, ngit sa galit yan. Kaya hayaan mo sila magalit sa'yo, hayaan mo i-reject ka, hayaan mo hindi ka tanggapin, hayaan mo sila. Hindi ito pwedeng makasira, makaapekto ng iyong kalooban. Ano po? Next letter I. Increase your net worth. Kaya nga po, lubos ako nagpapasalamat sa Rayforce kapag nabigyan ako ng pagkakataong maging, naging apostolate ko na to kahit paano ang pagbibigay ng usapang lalaki na kung saan ibabahagi ko ang aking karanasan, ang aking kaunting kaalaman sa nakakarami. At dito po ako naging masaya. Minsan dahil lang sa bigat ng schedule, nakaligtaan, ayusin ang mga schedules. Pero para sa akin, bahagi yun ng hamon ng buhay.
Pero yung network na nagbibigay ng oportunidad, na nabibigay ng ministry, ito, kung maabot po pala to kung saan bansa. At masaya ako dahil sapagkat hindi ko man sila personal na nakikilala, malaking bagay pala na nakatulong pala ako sa maliit na kaparaanan. At ito po yung isang pong biyayang aking laging pinasasalamatan sa Panginoon Diyos. In Christian Network, huwag lang mo tayo dito. Huwag lang mo tayo sana sa bahay. Kailangan po natin umanap ng kakalibangan, umanap ng ministry. Ang simbahan po, kulang pa ho ang mga tagapaglingkod. Bakit po ang mga tatay hindi po sumali sa Holy Name Society, sa Eucharistic Ministers of the Holy Communion, pwede po mag-choir. Bakit po hindi po kayo sumali sa Knights of Columbus, di ba po? Sa social media, apostolate, lector and commentator. In-encourage ko po ang mga tatay na sumali sa simbahan sapagkat ito po yung magbibigay din sa inyo ng saganahan ng network, ika nga, na meron kayo kahit papano, no? Kahit papano, masasabi nating gagabay sa inyong buhay, espiritualidad. Ngayon, kung sa tingin naman po ng mga kalalakihan dito, tinatawag sa pagiging Franciscan secular brother, pwede ba mag-promote? Pwede? Okay? Maaari niyo akong i-PM. Baka gusto niyo po kung mag-asawa kayo, pwede rin kayo sumali sa amin sa secular Franciscan community. Ito po yung third order ng Franciscan. So mula kay San Francisco, meron tayong first order, ito yung mga kaparian, OFM Capuchin, saka OFM Conventual, second order, ito po yung mga mongha sa Santa Clara, at third order to tayo. So ito po yung Christian Network, kahit saan pong bansa, kahit papano, pag nalaman kang Franciscano, they will they will welcome you. They will uh, treat you as brothers and sisters. And that gives me fulfillment. That gives me connections. That gives me relationship. That gives me happiness. Ito. Kaya nga po, huwag po mag-atubili, magtanong kung saan po kayo tinatawag na maglingkod ng Panginoon Diyos. Letter S, spend more time to find meaning. Maraming pagkakataon pa ho tayo. Hanapin ang ating sarili, ang ating purpose, ang ating meaning sa buhay, kahulugan ng ating buhay. Ito po'y makakabuti sa inyong lahat. Yung self-care, ika nga. Have more time to create and recreate. Yan. To create new and create something good and recreate another goodness, another kindness, another meaningful activities, another opportunities, another blessings to others. Dati, wala na ho kayong ibang hahanapin pa. Okay po? Are you still there? Sige po. Remember that opportunities are meant to be shared. Kaya nga po napakahalaga na kung ano meron tayo, ibahagi. At yun, ang rurok ng flourishing para sa akin. Sa ating mga magulang, tayo bilang katolikong magulang, yung oportunidad natin maging magulang, katolikong magulang sa ating sa ating mga anak, ay oportunidad natin ibahagi ito sa ating mga anak. Alam niyo po ba, natutuwa ako na para sa akin, nakakakita ako ng magulang na nag-remind, o anak, magdasal ka. O anak, yung rosaryo mo, dalhin mo sa bag mo. O anak, mag-antanda ka. O anak, magsimba tayo. Kasi oportunidad yun eh. Hindi, para sa akin, hindi yung pag-remind. Oportunidad yun para sabihan mo yung anak mo, paalalahanin mo yung anak mo, sabihan yung anak mo kung ano meron kang blessings. Nasa ganun, maibahagi din nila yun. Yun yung evangelization.
para sa akin. Dati naalala ko, hindi naman ako sa pagmamayabang. May oportunidad po sa akin, bigyan ako ng Tau Cross, yung aming insignia, Tau Cross. Nung one time mo, nung nagsusuot to ako noon at naglagay ako ng picture, kung makikita niyo po sa Facebook ko, may mga picture ako na nakataw. May nagtanong mo sa akin sa Facebook, Kuya, ano po yan? Gusto ko po yan. Sabi ko, kung gusto mo to, sumama ka sa grupo namin para ma-explain. And then, sumali. And then when he was um, welcomed to the Secular Franciscan Order, he shared his experiences kung ano yung bakit siya sumali. Because of the simple wearing. I wear Star Cross. And that is my opportunity to share that we are called to be brothers and sisters. Kaya nga po, yung oportunidad na tinawag din ako sa lay force na mag-ministry, I said yes. And these are meant to be shared. And these are meant to be shared. And this is very important. This is a blessing. Huwag niyo pong ipagdamot ang oportunidad. Ibahagi ang oportunidad. Ano? So what is my final message? Sabi nga po ni Alec Weck, don't focus on negative things, focus on the positive, and you will flourish. With that po, sana po may natutunan po kayo sa atin at patuloy sana kayong matuto, maibahagi ang inyong karanasan, ano man yung natutunan nyo dito sa usapang lalaki. Isa lang po pakiusap ko, maaari nyo po itong i-like, i-share sa mga social media nyo at maging kaagapay po namin kayo sa pagpapalaganap ng usapang lalaki. Sana linggo-linggo, buwan-buwan, dumadami tayo. At sana po kung meron po kayong topic na gustong italakay um, sa mga susunod na episodes natin, sabihin na po ninyo sa amin sa chat box or sa comment section para na sa ganon may bahagi din namin, no? Kasi isang bagay din po yun para marinig ko rin po kung ano po yung pangangailangan ninyo sa para maintindihan ko lubusan yung nais niyo matutunan. Okay po? I think nakakadalawang taon na ho tayo. Hindi po ako nagkakamali. Okay? Um, Nais ko pong um, balikan. No? Kung may pagkakataon kayong balikan yung ating mga previous episodes, um, maaaring po ibahagi pa rin po yun at um, maging kamantayan po ng ating evangelizations. Okay po. Salamat po at dalangin ko pong inyong kaligtasan. Muli ako si John Cadiz Carandang, isang clinical psychologist, ang inyong abang lingkod sa Usapang Lalaki. Hanggang sa muli natin pagkikita. God bless us all.